James chapter 1, verses 19 to 20. I'll be reading sa English Standard Version o whatever translation inyo dira. Please follow along with me. So James chapter 1, verses 19 to 20. Verse 19 says, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the wrath of man does not produce the righteousness of God." Let's pray. Lord, help me, help me say what you intend in a verse. Lord, I pray that you would empower me, that you would also open our hearts, open our minds, Lord. And may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. We continue. Padayon ta sa itong sermon series. And I want to remind us, unsa ni nga itong sermon series sa James. Isang sermon series na atong theme, atong tema, mitag tema, mao ni nga itong murag ginafokusan yun. Isang atong theme sa Book of James, sa kining atong sermon series is faith works, exalting Christ by living out our faith. So that is the theme of this sermon series. And we are now in verse 19. Kung kabantay mo na sa verse 19. O kung matingamo, basin pag natingamo, basin pag bumugre, di pa kayo mudugay. Nga naman kada Sunday, James man, basin na, nakapangutan na sa Brumwala. Nga nung James man pirme, because mo na itong ginabuhat sa church, ginaganid na to. Wala di ka magamakambak o verse nga pagatunan, but ato gyud humno na usa ka libro. Because I believe, and that is even what we believe yun, meaning a church nung mao gani sakto nga pagbasa sa Bible, kanabang imo gyud sundon, dili ka mo pili lang kung sa ganahan nimo dira. And so basin lang natin nga mo, so mo na atong ginabuhat mo na nga every Sunday James ang atong text or James ang atong ginatunan. Okay? So just kanang context lang, just to give a context for us para kabaluta asa nata, is humanata sa verse 2 to 18. Humanata na, which it talks about trials and temptations. Humanata na, the past few weeks, ato lang gisgutan nga, itudlo ni James sa verse 2 to 18, how are we to respond to trials and temptations. And then we praise God, daghan kitag nakatunan. And I hope and pray, we learned a lot yun, meaning ang mga itong pagtuon, especially about kung saan ito pag-respond ba. Ang trials, mga pagsulay, kailangan yun na. Kung saan ito pag-respond ang temptations. Now, ang response nga itong gitawag ni James nga buhaton sa Christians, or diri nila, is dapat din na ito kasanginlan ang Ginoo anang temptations. Okay, so we are now in verse 19. Nata sa versikulo 19. O gusto na ko masabta na ito, na sa verse 19, kutob sa chapter 2, verse 26, James will talk about ani nga mga verses from verse 19 sa chapter 1, kutob sa chapter 2, verse 26, James will talk about what true Christianity is. Sa Bisaya pa, sa kining mga verses sugod sa verse 19 sa chapter 1 kutob sa chapter 2 verse 26, ang gisgutan ni James dire is he will talk about unsa ang tinuod nga Christianity. That true Christianity is seen in its work. Mawala na kung kabantay mo sa Book of James, di ba? But be doers of the word. Kapamilya man ang mga verse.
kanang be doers, ayaw mong pag-hearers, dili mo dapat mamino sa pulong sa Ginoo. Dapat mo mumutuman, mubuhat. And so mao na siya nga tumakita from verse 19 kutob sa chapter 2 verse 26. Si James nagisgot dire may tungod sa unsa gining tinuod nga Christian. Kasi tagang kay nag-claim, di ba nga, Christian karon. If you ask mga Mormons, they would claim they are Christians. If you ask mga Seventh-day Adventist, mga dating daan, sa padira ng mga, they would claim na mga Christians, they would say na Christian sila. But dito kaya makita si James, kaya naman, si James, ipakita ganyan, unsang tinuod ng Christianity. And ang tinuod ng Christianity is makita agad sa kinabuhi. Makita agad sa pagtuman. Naagad ang obedience, naagad ang pagkinabuhi. And so we are now in verse 19, balik ko na ko. Now sa verse 19, ang ato makita sa verse 19, versikulo 19, kay si James abruptly or suddenly moves to another topic. Abruptly, kalit siyang ning balhin na o lain nga topic. So meaning to say, dili na about trials, dili na about temptations. Lahi na nga topic. So sa verse 19, James mingimbalhin na siya to another topic. So keep that in mind do nga sa verse 19, lahi na nga topic. Lahi na gisgutan ni James. It is not about trials, not about temptations anymore. But what we can observe sa verse 19, kay na siya gi-insert, na siya gisuksok, na siya gibutang na general truth. General truth para ni tanan. Whether believer ka or unbeliever ka, para ni tanan. Mao ni ang pagkinabuhi nga manggialamon. Pagkinabuhi nga sakto. James inserts a general truth, or in other words, a wisdom teaching. Wisdom, kanang kaalam. Wisdom teaching sama sa Proverbs. And kining verse 19 and 20, mo serve ni siya as an introduction or pasiugda o pasiuna sa kung unsay hisgutan ni James sa mga sunod ng mga verses. So in other words, matong simplyon nga pagkastorya, verse 19 to 20, mura siya nag-act. Ang iyang function, ang iyang trabaho, is mo siya ang basis sa unsay encourage ni James sa verse 21, which is next week para nato hisgutan. Pero let's go sa verse 19 para ito na makita din. Nga sa verse 19, may insert si James o usa ka general truth. May general truth ka para sa tanan, balik ko na ko. Nag-insert siya o wisdom teaching. Diba you read Proverbs? Kung sa manang book of Proverbs. Proverbs is, mura na siya mga nuggets of wisdom. May nuggets, diba? Kanamatay, chicken nuggets. Kanang gagmay ng mga hiwa sa manok. Now sa Proverbs, mo po niyang ato makita, ang genre ana is kanang wisdom. Meaning to say, di na siya necessary nga connected siya sa usab-usa. Di pareha sa ganing James mga sumpay-sumpay ganing ang argument or ang iyang thought. Sa Proverbs, putol-putol na. Like, verse 1, di na connected sa verse 2. Example lang. Pero, daghang kay kag makatunan nga mga kaalam. And in this verse 19, this is a wisdom teaching. Nagtudlo si James dito kaalam. Kung sa saktong buhaton, kung saan dapat buhaton para ka manggialamon, may mo kang manggialamon. Or kung sa may buhaton, para may mo kang manggialamon. Okay, so, let's go sa verse 19 para makasunod ta. Verse 19 says, si James nagingon. Sa gingon ni James, know this. Know this. And I want us to understand, gusto na ako masabta na ito, nga sugo ni. Ang gusto ni James din, nga buhaton nila is, sabta ni. You understand this, you know this. Sabta ni siya. Understand this. Sa ubang translation, take note of this. Kung sa may take note nila, kung sa may ilang i-understand, kung sa may ilang dapat may balaan, this is what James wants them to understand. Mao na yung gusto ni James na masabta nila. Kung sa may gusto ni James masabta. Let every person be quick to hear,
slow to speak, slow to anger. Mo na gusto ni James nga, ilang ma-know, ilang ma-understand, ilang i-take note, ilang masabtan. So si James sa verse 19, gisugo ni James sila, know this. So meaning to say, no, importante gid kay ni. Kung sa Bisaya pa, murag ginaingnan yun ni James sila bang ibalo ini. Sugo ni siya ni James nga, you know this, you must understand this. Dapat ini mo masabtan. Kung sa may dapat nila masabtan, balik ko na ko. Let every person. Kung sa may ni James, let every person. Meaning to say, this includes believer or unbeliever. Di niya yung mga paralan niya sa Christian or paralan niya sa mga pastor. Dili. Tingko si James, let every person. Upang translation na, kung literal na mo, let all person siya, ipasabot ni James. This refers to all people. Even unbelievers. Ipasabot ni James rin. But, I want us to understand, gusto na ako masabta na to, na in the context, where James is addressing sa verse 19, my beloved brothers, primarily, James is ang iyang pinakaunang gistoryaan ani or primarily nga iyang ginaingnan ani is mga believers. Diba? Tanaw sa verse 19. Know this, my beloved brothers. Insa yang gusto makaibaw ang iyang mga my beloved brothers, meaning to say ang iyan ni mga igsuon sa pagtuo. So we need to understand this. Kaning let every person, yes, it talks about all people. Tanan na tao. Di mo ka magkamito ni Kristo, unbeliever man ka, or mito ka ni Kristo, mo ni sakto nga buhaton. But, I want us to understand na si James, nga nagsuwat ani, ang iyagid primarily nga gisuwatan, or ang iyagid primarily nga gi-instructan ani, gitudluan, is ang mga Christians. Okay? And that's very important because ato makita nga parang din sa Christian unang-una sa tanan. Don't think nga para na sa uban, para ni sa mga pastor, dili, no? Para ni sa tanan Christian. Whether you are dato man ka, pobre man ka, nanay man ka, tatay man ka, anak man ka, unsa pa kanang tiguang man ka, bata man ka, para nimo, para ni nako, para natong tanan. Then that's how important this is, no? Nga, ingon si James ba? Know this, my beloved brothers, let every person. So that includes man, babae man ka, lalaki man ka, matag yung nang ganina, idaran man ka, bata man ka, ginikanan man ka, anak man ka, dato man ka, pobre man ka. This is for all of us. Okay? There is no exception, ani. Nalimingon ka ba? Pastor, member man ko, di? Bilabo na ni Pastor, kay member man ko. Mag-away mo ni James, kaya ang giingon ni James, no? Let every, let every person, that refers primarily to Christians. So, this is a general truth. This is for all. Para rin sa tanan. Now, sa may gusto ni James, na masabtan sa mga tanan ng mga Christians. If para ni sa mga man, woman, old, young, parents, children, rich, poor, then unsa may dapat masabtan sa tanan Christians? Unsa may dapat nila i-take note? Ano si James? Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. So I want us to understand nga labot ka ani. If you are a Christian, para ni mo. And if may ka di mo ko Christian, well, wag yung mo kalusot no kay na si James that every person. So this is really a general truth para din sa tanan, but primarily si James, yan ang gisuwat para gid sa Christians. Unsa may dapat buhaton sa Christians? Unsa may dapat nila i-take note? Unsa may dapat nila masabtan? Unsa may dapat nila buhaton? What we can observe is na itulong ang gihatag si James. That every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Now,
if you read verse 19, kini nga verse ba, kini ako gibasa pero, kung saan ito ma-observe? What we can observe is, si James, is pareha ang iyang gipangingon sa Proverbs, no? And actually, this is what Proverbs says. Mo na yung gipangingon sa book of Proverbs. Ang gingon ni James, na why is that? Ngano si James, murag mi-echo man siya, may pareha man siya gipangingon sa Proverbs. Well, because unang-una sa tanan, ang ilang Bible sa una is the Old Testament. Wala sa New Testament pa sa una. And so, ang ilang Bible sa una, kung isko tag Bible, natay Bible karon, di ba? Natay Old, natay New Testament. But in their time, they have only the Old Testament pa. And that includes the book of Proverbs. And so si James, may kuha siya aning nga letter, aning nga book, sa book of Proverbs, of wisdom. And what wisdom is that? It is about speaking. May tungod din siya sa pagstorya, sa pagpaminaw, sa ato kasuko. So what we can observe, balik ko na ko, is si James echoes or adunay pagkapariha to what Proverbs teach about the importance, ang pagka-importante sa paghinay, sa pagstorya, o sa pagpaminaw, o sa o kanang ang danger ba sa pagkasuko na mag-lead nimo sa pagpataka og storya. So we can read that in Proverbs 10:19, Proverbs 15:1, Proverbs 17:27 to 28. We don't have time ang basa ng tanan, but if you have time, you can read that. No, si James is iyang gi-echo, iyang ingon or iyang storya kung sa gingon sa Proverbs. Now I want us to understand yung tulo ka buo. Before ta mo padayon, gusto na ko masabta na to. Number 1, kining gingon ni James nga let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. It's number 1, I want us to understand nga this is a command. Okay? Dili na siya suggestion nga kung ganahan lang ka Christian, mo nang Ginoo, pwede ka mag slow to speak o quick to listen. Pero kung di ka ganahan, kung mao gini mong batasan, makay na lang. Okay ra. No, dili dapat nato sabta ng ingana. Because number 1, this is a command. So we need to say subo gini. Subo ni sa mga Christians. So that's number 1. Number 2, this is in the present tense. When the present tense, or in the Greek, ang present tense is, it talks about, karabang, buhaton gini mo sa kanunay. So meaning to say, it is not just a one time na when ka slow to speak ka, or slow to anger, or quick to listen, or quick to hear. It is not more about, kausa lang ko ni Lord, kausa lang siguro ni Lord, isugo. No. Ang ato makita sa gingon ni James is, it is a continuous act. Kanunay gining buhaton sa Christians. Dili na imo nga mood lang nimo. Or like kung ganahan lang ka. Or kung magagad kasi mong batasan. Ay may mo ka ba matitahon na gid mi, sumutubag gid mi. Or like ngana mo gud mi nga mga pagkatao, iba na ang gisabi. Mga tarungan pagid ba imbes ngilad na tang batasan, iya pagid pang pasigar mo magikan mo gud sa akong mga kuan noon. Ngana mo gud mi. O din ayo pagpasigar mo noon, pasigar ko sa ila. Bati sa ilang kuan, dawat nilang kain nga. But what I want us to understand is whether unsa man imong gidak-an, unsa man imong upbringing, unsa man imong dugo dira, isog ba ka unsa ba dira. This is a command, sugo ni, and this is to be done continuously. Dapat kini kanunay nimong buhaton. Unsa dapat nimong kanunay buhaton? You are to be slow, quick to hear, slow to speak, slow to anger. Number 3, na gusto na masabta na to is this is aggressive. When tag-aggressive, simple na to. Meaning, ang point ni James na you should start doing this. Sugdi na yung pagbuhat. You need to begin doing this. That is what we can see sa verse 19. And know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear. That is speaking about sugdi ninyo pagbuhat ni. Pagpadayunan ninyo mabuhatan ni. Now
Now that is very important. Tulo ka mga butang nga we need to understand. There to start doing it, dapat nila sugdan ni buhat o padayon no ni pag buhat. Unsa balik ko na ko, unsa man ang ilang sugdan nga buhaton o padayonon nga buhaton? Number one, they are to be quick to hear. So that's the number one point nato karon. Unsa may dapat nilang sugdan nga buhaton o ilang padayonon nga buhaton? Number one, dapat sila quick to hear. Sa Bisaya pa, maabdikon sa pagpamati. That is what ang Bisaya gihimo. So number one, James says, Christians are to be quick. Now, mga tanata, unsa man nga quick, James? Ang imo gipasagot, paspas pa mo dagan? Paspas pa mo mulakaw? Paspas mo kaon? Klaro kay gingon si James, unsa gingon ni James? They are to be quick to hear. Wala pa mingon si James na you are to be quick to speak, di ba? At gani, ang gingon sa sunod ni James, you are too slow to speak. Pati mo si James na you are to be quick. Dapat mo, maabtikon mo. So may lang dapat abtik sila? Dapat abtik sila nga, mamati. They are to be quick, they are to be swift. It is, James is commanding every Christian na you need to be quick with respect or with regard to hearing. Sa ubang nga kuan, we are to be speedy to listen. We are to be swift or to listen, to hear quickly. Now that is what James says. Pero kanang bubuo kay gingon ni James, daghan kay nag-implication. Daghan kay tag makatunan na. Why? Because unsa may atong makatunan, asa may atong ma-apply? Kanang imong opinion. Diba? Naman tayo tagsa-tagsa ng opinion. Now, what do we learn in these verses? We are to be quick to listen. Dapat maabtik nga, mamati. So, meaning to say, ang imong opinion, di ba, usahay kita, kung natin opinion, storya rin ta. Yan naman tayo usahay. Wala tayo pagtagad ko sa uban. We want our opinion nga masunod. Another example, kung natay away. Natay away, di mo ginamalikay na mga times ka na away. Mga siguro mga argument. Kung sabay itong tendency nga buhaton, di ita maminaw. Ato kusog nga muputa ang lumbaba. Diba? So that's one nga ma-apply nila to. Next one. We are to quick to listen. Number 3, nga asa man pwede ma-apply na to. Kanang tudluan ta. Diba na may times nga nang tudluan ta, dili ta mamati. Gani, ustorya rin nun ta. Sa ato unsay naibawan nato. We do not want to listen. Patingo si James, siya, we are to be all of us, no? Kita nga Christians tanan. We are to be quick to listen. So ma-apply po ni sa kanang kung natin mutudlo nato. So for example, kung tudluan ka, kung sa mga butang, we are to be quick to listen. Or kung naay amigo nimo, amiga dra, naay concern. Diba, so may tendency po na to usahay, kananay mo doon na itong amigo. Na siya problema. Moingon nito nga mga Christian, tungod mo muna sa imong sa, mana din ba? Or like, ato din i-point out nga, tungod mo muna nini, ana. Or ulit siya nito, binulsol. But we do not listen sa tao nga nagsakit. We are quick to judge sa usa ka tao, usahay, no? Another thing nga ma-apply ni nato mga igsoon is kanang naay mo criticize nato. Na may kanang constructive criticism, with constructive criticism, for example, nagwali ko today, inyong bantayan unsa improvement dapat ma-improve man ako. Mo na siya constructive criticism, na po'y destructive nga criticism nga ang imo lang purpose daw to ng usa ka tao. Kada siya pati ginamwali, o ginay klaro mo musturya, ngana ba? Now,
About criticism, we can learn also from this, no? Kung mo-criticize na itong ngayon, what do we learn from this is, kung mo-criticize na ito, we are to be quick to listen. Dapat na nga andam nga mamati. Kaya usahay, kung i-criticize ganita, at sa may itong reaction ganita, para yun, dayon, ano? So po, tagaran maminaw, kaya naman, murag, bisaway, mo, like, sige, murag, ngayon, usay, bisan ako, kasaway ko ni sa unang, sige, magpamante sa pusayop, murag, may makaingon ta na ba? But it's not, it's not right, no? Musturya dito dayon. Yung sa James, we are to be quick to listen. So mga igsunan, my point is this ba? Bubura ka na yung word. Di ba? Yung Andre? Be quick to hear. Bubura na kayo, pilar na ka words. 4 words. Pero daghan ka na siya ma-apply sa ito kinabuhi. Kung tanan aspeto sa ito kinabuhi, ma-apply na. Whether naka sa imong trabaho, naka sa imong eskwelahan, naka sa balay nimo, naka sa simbahan. It can apply sa tanan. Sa atong life. And that's how important this is. So brothers and sisters, mga igsoon ko, be quick to hear. Proverbs 18:13, sa gingon, Padautihon 18:13. Pamati una, sa dili ka pa motubag, aron dili ka maulawan ug may sama sa buang-buang. Proverbs 18:13. Sa gingon sa Proverbs, pamati usa, sa dili ka pa motubag, aron dili ka maulawan ug may sama sa buang-buang. And then, clearly, no, si James, wala po na niya point. Ang mga talagang yung kanina, nga si James, nagkuha na siya sa Proverbs, book of Proverbs, ng mga wisdom. Dire. And so this is, kung ginata may mong wise nga igsoon, hindi wise ka na maruha ka na ba, marag, yung mong kuhan ka na, sahay mo ka na wise, marag corrupted na kaya, marag, hindi mong kagpulisan na yung una na, or like, ka na bang kautan. Wise in the Bible is, ka na bang kinabuhi ka nga mag-ialamon, nga kinabuhi ka sa sakto, at kinabuhi ka sa unsay, matarong. One nga way nga we can walk in wisdom is sa ganit, being quick to hear. I hope and pray na ma-apply na natin ngayon soon. Kita rin naman tayo na may maginikanan rin, no? Usahay, ang maginikanan would siguro ma-fail mo na yun eh, siguro naman. Sa inyong mga anak, dili mo din mamati. Diretso din mo pangasaba. O kung anak mo, o kung anak, nadiri, ma-fail ka usahay nga, dili ta maminaw sa itong ginikanan. And so, it speaks sa tanan, nato dire. Whether we like it or not, para natong tanan. Anak man ka, ginikanan man ka, unsa man imong edad, bata man ka, idaran, para gini nato. Let us be quick to hear. Number 2, yung si James. You're not just to be quick to hear, ilang ka na babtik na mamati, pero magmahinay sa pag-sulti. Now, di ni pasabot ni James, nag-istorya mo ni Grahan nga, sino pasabot ni James, kanang hinay ka musturya, naganayanan. Dili na may pasabot ni James, nga, murag iya-iya ka musturya, nga na. Kung mo nag-iyon ni James, di ba? Slow to speak. So kung nga na mo gani, malangan taning, ano? Malangan nagstorya, because slow to speak. What James is saying here is, dili ka dapat musturya dayon. Or like, dapat na maghinay sa atong ipang storya. We have to be careful with our words. Usahay takles kita, murag pataka kita o storya. Especially, sa unsay isunod nga gingon ni James, slow to anger. Kung nga na sa kasuko, manggawas na dira ang mga ngilad ng mga pulong. So what does James says here? Number 2, Christians are to be slow. Kanina, Christians are to be quick. Sa unsa gani? To hear. Now, dapat na hinay ang Christian. Hinay sa unsa man? Hinay ba sa pagbayad sa mga bayranon? Dili, no? James is saying here nga, you are to be slow to speak. Specify gina ni James kung saan man mo dapat na hinay mo. Pwede man nga, pwede lang bisang unsa nga hinay, di ba? Sa gingon og ganina, pwede sa hinay sa pero pagbayad,
hinay sa pagdagan. But James, giklaro gid niya, unsa dapat ang Christians nga maghinay sila. Christians are to be slow to speak. And that's very important mga igsuon. We are to be slow in speaking. We as Christians are not to be quick to speak, no? You see the point nga wala gibali ni James? Wala siya mingon ba nga, okay, you need to be quick to speak, slow to hear. Pero yan ibaliktad because normally mao gina ang tendency sa tao ang baliktad, no? Ang ato, we are quick to paspas kita mo storya pero hinay kita maminaw. So the Bible really kana bang hindi kayong Bible because gituduan gitong si sakto ba? Kung opposite yung kayong ipangtudlo sa Bible sa unsay nasa kalibutan. What does the Bible say? Kung ang kalibutan, paspas mo storya, dapat ang Christians, hinay mo storya. We as Christians are not to be quick to speak, but slow to speak. Now, for many of us, sa kadaghanan nato dire, so sa daghang mahigayon, kita mga Kristohanon, atong balihon ang duha, no? Kung sa may pasabot na ko ng balihon atong duha. Atong gibutang ang pagkapaspas ngadto sa pagstorya ug ang pagkahinay ngadto sa pagpamati. We should not confuse the two, no? Di nato dapat na balihon mga igsuon. Because ang tendency ana, sa may tendency, mutana ko nato. What was the result sa dihang paspas kami istorya, hinay ka naminaw? Well, nag-away na mo. Yan naman, because wala ka naminaw. Kung paspas kaming istorya dayon. Mga igsoon, my point is this, nga, we should not, di na ito dapat balihon ang duha. Our quickness, ang atong pagka-uptake, atong pagka-paspas, is dili dapat na ito ibutang sa atong baba. Pero sa atong dunggan, o ang atong pagkahinay, di ito ibutang sa atong dunggan, kundi sa atong mga baba. Panultihon, or Proverbs 17:27 says, ang tao nga adunay kahibalo, mugamit og diyutay lamang nga mga pulong. Ug ang tao nga adunay panabot, mapinugnanon. Proverbs 17 verse 27. Balaan nga Biblia na akong gibasa nga translation. Yung no? Ang tao nga adunay kay balo. Ang tao nga magialamon sa gani mogamit og diyutay lamang nga pulong. O say, we think nga magialamon kita kay daghan kita istorya. Pero ang nahitabo di ay nahimo na kang sa gingon pa ganina ano nga. Nahimo na kang buang-buang. Managpataka na kag istorya dira. So that's the tendency even nato as Christians mo no nga i-observe nato diri ba. Even as Christians, naagi din nato. Ano makaingon man ko ana? Paano makaingon man kana? Because nganong gisugod ni James. Di ba? You get the point? Kung dili ni siya problema nato, even as Christians, nganong gingon ni James din? And that is because, even as Christians, naagi gyapon din nato ang problema. Paspas kita mo storya, hinay kita minaw. Now, James 1:19, kining exhortation niya sa slow to speak. Asa man niya ito ma-apply na po? Well, kung, for example, gusto na akong buhaton dress, gusto na akong ma-picture out na ito ba? Asa man pwede ma-apply? Pwede bang slow to speak? For example, na mo insulto ni mo. What is your tendency kung na mo insulto ni mo? Kaya ba paspas ka mo? Musturya? Mo-defend na ka, uy, paano ka, or like mag-away na ka. Well, kung respond ka og insults, well, kabalo na ka, no? Kung sa'y buhaton mo, wisdom, magyatag sa Ginoo nga, atong buhaton. Kung na mga insulto nga ipangbato na to, we are to be slow to speak. Another example, kung na mga debates, na mga panagdebate, na mga discussion, kung sa'y mga buhaton, we are to be slow to speak. Kung na mga advice ni mo, na mga buhata, mga sakto nga buhaton. Kung sa may buhaton, dili ka dapat mo, istorya dayon.
Dapat ka maminaw. So in giving advice, kung mo atag og advice nimo, be slow to speak. Kung may mga away, be slow to speak. Kung may mga tao mamuduol nimo, mag-share sila mga problema, be slow to speak. Pasira sila, kaya di man na yung problema nimo. Diba? Usahay kung may mo share na itong tao, baka may problema, kita may sige istorya noon. Kanya ang tao nga na bugatan sa problema, sige nino paminaw nimo. Ikaw na ino ay murag ay problema. Magdaga. Kanang number 1 yun sa counseling, mo ginigitudlo. When you counsel someone, dapat di ka maminaw. Ay istorya. Be able to listen sa iyang mga ipang share. Paminaw, no? Siya may problema, di man ikaw. Kunya, di naman na masabta na yung problema kung di ka maminaw. Kung di ka ba muhatag og mga advice nga gikan sa pulong sa Ginoo, kung wala ka sa butong sa kanyang So, be slow to speak. Kung naay mo share ni mga tao. So, this is really a practical nga mga example nga yatag nako. Kung naay mo share ni mo nga mga problema, paminaw. Be slow to speak, quick to listen. Kung naay mo tudlo ni mo in teaching, o kung naay wali, be slow to speak. Now, kung wali, di mo kita makastorya no, kay ako rin mag-isik storya dire. Dahil po kayo istorya mo, no? Wali niya, kanang tao ninyo, kay yung istorya mo ni kay wali man. Normally, di ba, kung wali, maminaw lang. Pero my point is this, mga, basit sa imo ng self, no? Siguro, istorya kasi pagulingon, nga marag, dahil na kagaypang istorya dara. Usap po nung ato ma-learn, dahil mga pagwali na pagtudlo. Be slow to speak, quick to hear. And even kung nakaisayo, kung nakaisayo, no? Admit nga nakaisayo. Be slow to speak. Bisa niya anak nga, mo mga tarungan na inon ka ba? So you see the point. Ang point na ginagawa ba sa verse 19 sa kaningang part, slow to speak. Bisa nagmubo na kayo ni. This applies to everywhere sa atong kinabuhi. Church man na, simbahan, home, work, school. Bisan unsa nga mga parte sa atong kinabuhi ma-apply gini nato. Be slow to speak, mga igsoon. Ang ganahan kay kuha nga ako'y ganahan nga scholar no nga. Ang pangalan niya si Thomas Schreiner. Ang anong ganahan ko na because he's really kanang humble kayo. Kini si Thomas Schreiner is usa ka scholar, biblical scholar, ka na bang nagtuon gyud sa Bible. Anong ganahan ko na because humble kay siya. Dahil part niya gingon nga akong i-share nato. Ingon si Thomas Schreiner nga kung dahil mga Kristohanon nga kanang lahi og view nimo, lahi og pagtuo nimo. For example, siguro about faith or about salvation. Muna ni Thomas Schreiner, which is hindot kayo. Ingon siya, a good stance for all of us is let's really hear our critics. Let us listen to those who disagree with us. They may still be wrong, but maybe there is a part of what they are saying that might be helpful to us. That might be a corrective which we can adjust our views to some extent. So for example, dahil mga nagtuong mga Christians, kapasabot rin Christians, dahil mga nagtuong nga, ang faith, dili niya siya ato ni. Dahil ibang Christian, nagtuwa na nga, ang pagtuo, dili niya siya gasa sa Ginoo, pero gikan ni nato, tungod din nato, muna may tuunta sa Ginoo. Pero kung ako yung mapangatanon, ako nagtuo ko nga, ato faith is a gift of God, Ephesians 2:8. Now, what does Schreiner say? Kung na yung mga critics na ito, nga moingon ba, sayop man ka pastor. Yung si Schreiner, a good stance for all of us is let's really hear our critics. So sa imong God, kung na critics, di ta maminaw sa ilang ipang ingon. Diretso rin nga mutabon sa atong mga dunggan. Kaya naman, diba man may ako sakto. Kay ikaw sayo. But ang point ng Schreiner is, let's very careful, let's really hear, pamatiyon yun nato ang atong mga critics. Let us listen to those who disagree with us. Diba sinakay makatunan bisa ni Ana sa ilang mga
ipangingon. Ay, gingon anak ko because coming from a scholar, di na yung basta-basta nga tao. But my point is, if kini magaling nga tao is open to listen, dapat mo kita handa mo gimaminaw. And the best example yan I know is Jesus. Si Jesus on the cross, if you look at the cross, ano siya may gibuhat ni Jesus? Wala siya ingon dito, no? Sige siya istorya. Kung nga nung ginsulto mo kunin mo. Diba? Ingon, grabe kayo itong gipangbato ni sa mga tao nga insults. But you see what Jesus portrays, ipakita ito. He was slow to speak. Diba? Liman ka, gingnan ka nga. Kanaog dra, kung tinuod kang anak sa Ginoo. Now, did he answer, no? Ito ba siya nga, ako lagi ang anak sa Ginoo. Nagigaway ba siya dito? Wala, di ba? Even Jesus himself, and the best example of what it means to be slow to speak is Christ himself. Kung namin siya istorya, mga istorya na kanay kabuluhan. Di na istorya nga walay hinungdan o makapagguba sa usa ka tawo. Number 3. Before that, I want to give an illustration. No? Common yung illustration. Ganong, may ganang kumanga. Kabantay mo ano ang atong ba o saraw, katong dunggan. Duha, no? I know, very common na siya nga storya, pero really, ma-apply gini ani. Mao gini point. Ganun kita kata Ginoo sa ginugdunggan because probably gusto sa Ginoo dapat kita maminaw ug usa ra tong baba kay para inayta mo. Storya, isu gyud duha sa baba no. Pakapakap gyud ang lagi. Nya usa ra mo dunggan. Now, that common illustration is very kind of a one-point gap sa gihapon. One point is here because yatagan sa Ginoo duha ka dunggan. Usa ka baba. And then one of the reason I would say is because God wants us dapat natin quick to hear and slow to speak. Namutan ako na to. Nga naman ang kasagaran nato, even as Christians, paspas na mo storya. Or paspas na ito mo mutubag. Paspas na ito mo react. One reason for that is because of our anger. And you notice, sa 2 James verse 19, sa sunod niya gingon, pinaka-last, slow to anger. What is the reason nga nung paspas kayo ito mutubag? It's because tungod na ata sa suko. And so, it is the common source. Ang common na source sa atong pagka-hasty mo musturya, pagka-unwise musturya, pagka-dili mangyalamon musturya is because naatay ka suko. So, maning mo si James, nindot kaya gingon sa verse 19, Christians, all Christians are to be slow to anger. This is really wisdom from God. No? Dapat tayo kita tanan ng mga Christians, slow to anger. Sa Bisaya pa, magmahinay sa pagka-suko. Slow to what? Ningon si James is, you need to be slow to anger. Uncontrolled anger leads to uncontrolled speech. Yung pa yung Douglas Moo, sa scholar, which is true. Ang walay pag-control nimo sa imong kasuko, mo nay maghatod nimo sa dili makontrol ang imong ipang storya. Uncontrolled anger leads uncontrolled speech. How often mga igsoon do we find ourselves nagmahay ta nga sa ato mga ipang storya tungod kinata sa kasuko. Nakasuay na ba nga nagmahay ta kaya nastorya na nato tungod kinata sa kasuko. How many times kaya tabo na nato siguro nagmahay ta paghuman kaya nakastorya tag mga bati, mga sakit kaayo ng mga storya tungod kay nata sa kasukon sa gisugod sa Ginoo sa gingon ni James nila, be slow to anger. James reminds them, gi-remind ni James sila o kita na dapat din natin control ang atong kasuko.
Dapat natin i-control ang ato emotion of anger. Kay mao ni ang anger mao ni usa nga source, usa nga rason nga ano magpataka og istorya. We need to control our anger. Now, ako personally na ako ingani pod nga weakness, no? And siguro ninyo karon nga na-agree nga we are quick to become angry ba? Dali ta masuko. Wala gi kuanan ni kana bang murabag. May ta ba walay mahing tawo ani. Because for many of us, daagi din nato. Dali ta ma suko. But you know what? Nindot kay nga good news kay hindi pakita diri ba? Pwede din mo usab. You can control it. Kaya diba, si James, slow to anger. That speaks na pwede hindi mo makontrol ni suko nimo. And that is by the grace of God and by the Holy Spirit nga tabang. So nindot kayo nga makita nato kung igsuon. Ma-learn nato nga we are to be slow to anger. Now, so verse 20, last verse. Bakit ka verse nito, bro? Taas kayo itong bisan ka rin na isgutan. Ito kaya nga ito ma-learn. Well, what is the reason ganong dapat man may slow to anger ang tao? Ang Christian. 4, verse 20, nagatag si James, i-explain niya ang rason kung anong dapat may slow to anger ang usa ka Kristohanon. Because man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Balik ko na ko. Tanaw sa verse 20, no? Which is na sa tubangan. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Mas ganahan ko sa translation sa NIV. Ang gigamit sa NIV kayo. Maring gingon sa NIV. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Eh kung yan kanimang God, which is mo gini literal no nga pagkaingon sa original nga text. But kung yung subton, mas masayop ka pagsabot nga, so kung di ka masuko, makabaton ka sa righteousness. That's wrong, no? Di ka makadawat sa pagkamataro sa Ginoo tungod kay wa ka nasuko. You get the point? Because we know si Jesus gid ang atong righteousness. Kaya kung imo ni basahon nga ingani, nagpasabot niya nga kung di ka masuko, makadawat ka sa pagkamataro sa Ginoo. Yan luwas ka. So ang imong kalawasan nagdepende kay wa ka nasuko. That's wrong. Eh wala nagingon sa Bible kung di ka masuko mo ni rason maluwas ka. So, ang NIV captures the meaning, ang sa meaning ni James ba? Yung si James sa verse 20 sa NIV, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ang point dito is, ang pagkasuko sa tao, dili ni siya, does not bring about the life that God desire sa Bisaya, no? Sa maayong balita ng Biblia, which is kana yun yung giburitan karon. Hindi pagkaingon dira. Ingon dira, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. And that's, I would say, no nga, mas klaro siya nga pag-explain nga. Kung ang iyang kasuko di sa tao ba, di gini maghatag di magmaayo. Di gini maghatod nimo sa unsay gusto sa Ginoo nimo nga kinabuhi. Because sa tendency kung masukutan, mag-wild na, diba? Like, we from sin, patong-patong ng daghan ng mga sa, tungkol sa imong kasuko. So, nindot kay ni James, sa verse 20, nagkatag siya reason. I-explain ni James, nga naman, na you are to be slow to anger. Because God's desire, ang gusto sa Ginoo sa iyang mga katauhan, is that we would live a righteous life. A life that lives in line sa iyang kabubuton. Ang point na ni James is simple, verse 20. Human anger does not produce behavior that is pleasing to God. Mari point. Ang kasuko sa tao, dili na siya maghatag o batasan or kanang gawi, buhat,
nga makapaymuot sa Ginoo. And then we can attest, makaingon yun nga tinuod na. Why? Because for many times na nasuko ta, makaingon ba ta nga nalipay ang Ginoo do? Di ba? Dili, no? For me lang, mga tana, mga ako ingon, akong pangtanong ko bilingon, nalipay ang Ginoo sa akong kasuko, wala. So James' point, simple point is, ang human anger does not produce mga behavior na pleasing sa Ginoo, that glorifies God. Ang iyang Ginoo na dire, kanibang, specifically nga iyang Ginoo na, is kining mga kung nata sa kasuko, kaning buhat ng tag-violence, mo murder, which is Matthew 5, James 4, o kaning unwise na speech. So mo na siya ang pasabot ni James diri nga human anger mo resulta ba ang human anger? Either mo resulta ng violence, resulta ng pagpatay, which is di ba? Tanong ta sa news. So may reason nga na pagpatay because of anger. That's what the Bible says. And one of the things nga sa context unsay result gyud sa anger is unwise speech. So dapat na maghinay gyud mga igsoon sa atong kasuko ba. Sa atong kasuko, we are to be slow to speak. Sa atong kasuko, paspas kita mo istorya o hinay na tamo ha. Paminaw. Before I conclude, I just want to point out last point. Hingon na si James sa verse 20, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Meaning to say ba ni James, yung pasabot ba ni James, na ang tanan nga tugid kasuko sa tao, di ginamatod sa pagkahimaya sa Ginoo. Does that what James is talking about? Nga ang tanan kasuko, ang kasuko sa tao, di ka na muhatag maayo, di ka na makaglorify sa Ginoo. Is that what James talking about? Ang tanan ba kasuko displeasing sa Ginoo? The answer is no. Dili ang pasabot ni James ring ang tanan kasuko nato sayo. Mao ta nagingon ako ganina no nga kini siya nga verse 19 to 20 is wisdom ni siya nga literature or genre. So dapat nato ni sabton dili nga tanan nga kasuko pero ang most yun nga ang intention yun ni James today, basahan ako today. James intends us to read his warning as a general truth that applies in most cases. So manay point ni James, kung wa siya naging hungry nga, ang tanan kasuko sa tao, sayo. Just want to give an example. Bisa ng Ginoo na suko. Now, mahingon ba ta nga sa wala na sayop na nasasa or na sala ang Ginoo? Dili. Sa Sodom and Gomorrah, nasuko ang Ginoo. Now, does that mean nga ang Ginoo is kasa siya? Dili. Because ang iyang kasuko is a righteous anger. For example, Hebrews 1:9. Sa Hebrews 1:9, God hates wickedness. So not all hate, di tanan nga kasuko sayo. Another example, Jesus was angry. Si Jesus nasuko po. Pero iya bang kasuko nakasa siya? Wala. Because ang iyang kasuko is a righteous anger. Nasuko siya dong sa temple, di ba? Kunya, imbes nga ang place of worship, gimo na inong Changi, gimo na marketplace. Nasuko siya because ang temple agad is a house of prayer and worship. John chapter 2 verse 13 to 17. Another example, sa ato ning part sa mga tao, Christians. We are called to hate evil. Romans 12:9. Love must be sincere, hate what is evil. But does it mean na hate is sin? No. Because ang hate, gusto ipahate sa Ginoo nato is ang evil. Nautan. Another example, Ephesians 4:26. Be angry, that's a command, but do not sin. So meaning to say, naay kasuko, nga dili siya maghatod sa pagpakasa. So you get the point no nga, wala pa naging si James sa verse 20 nga, ang tanan pagkasuko is wrong. What he's saying is, as a general truth, na mo-apply sa most cases na siya, like sa human anger, na muhatod yun yung sa makadaghan,
sa pagkas-violente, pagpatay, o pagpataka og storya, mo ni ang wise nga advice ni James diha nila. But that does not mean na di na ta masuko. So in conclusion mga igsoon, number 1, we are not to be self-centered, but others-centered. Ang ano mingon ng taana? Kung sa ni James, be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Now, kanang tulo, what does that show? So may ginapakita na. Does that mean nga nagunaw na kasi maguglingon? Wala. Because you are quick to hear, meaning to say, focus ka sa uban. If you are slow to, sa pangan? Slow to speak, what does that show? Nagnagunaw ka sa uban, huwag ka nagunaw sa mga kagulingon, opinyon mo, uy, masturya yun ko, kay mo na ko opinyon, paminaw mo na ko. What we see here mga igsoon, is as Christians, we are to be other-centered, not self-centered. Mo na giyon sa Bible, di ba? Kung si Jesus, deny yourself. Being quick to listen, slow to speak, slow to anger, is being other-centered, not selfish. Kaya kung selfish ka, sa may mong buhaton, paspas ka masturya. Kung selfish ka, hinay ka mo, minaw. Diba? Kung gusto ka, ikaw rin paminahon. Kung slow to anger ka, selfish ka. Why? Because, kung slow to anger ka, other-centered ka. Because, gusto ka, mahimo bang wise sa imong ipang-react. Hindi ka makapasakit sa tao. You get the point? What we see here in application mga igsoon, isang point ni James ba, we are to be others-centered. Usay self-centered kita, gusto kita'y paminaw, kita'y musturya, kita'y masuko, di ba? But the Bible teaches otherwise. Lahi ang itudo sa Bible, we are to be other-centered. The perfect example of this, once again, is Jesus Christ. Jesus Christ on the cross. Ato makita si Jesus sa cross, He was silent. He was not angry. Sa gingon ni Jesus pagaling siya, pasayloa sila, kaya wala na kibaw sa ilang buhat. That's the perfect example. Christ is the perfect example of what it means to be slow, to be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Kung mga exo, number 2, ato application ng this, what to? We are to be quick to listen. Sa makadagan si Jesus ato makita sa Gospels, naminawid siya. Before, istorya siya. Nagpakita siya kanang pagsabot in listening to the people's need and concerns. Kung isip pag isunod ta ni Kristo, dapat na magtinguha to listen first. Diba? If we call ourselves follower of Christ, we are to strive to listen first, seeking to understand before responding, just as Christ did. Number 3, conclusion, we are too slow to speak. Dapat tahinay ta nga, musturya dayon. Si Jesus spoke with wisdom and purpose, choosing His words carefully. Usahay kita, takles kita sa itong mga pangsturya nga, ang atong ikasturya, nasa kita na. We are to choose our words carefully. Ang ato dapat aim, ang ato dapat goal is may mutang patience sa tao. Pinagi sa itong mga ipangsturya. O dapat ang atong ipangsturya makabuild up, dili makaguba sa tao. Speaking slowly and thoughtfully helps us to mirror Christ's love and wisdom. Lastly, we are to be slow to anger. But we are called to be angry, good. We are called to be slow to anger, but at the same time, we are called to be angry. To be angry at what? At sin, at evil. So brothers and sisters,
unlike sa tawhanon, kalibutanon nga kasuko, may we have holy, righteous na kasuko. We can have impulsive, mga destructive na mga kasuko. But atong nakita nga pwede na ito na makontrol. Pwede na ito na mausap by God's grace. Christ's anger was aligned with God's will. And we should strive to control our anger. Kung ang atong kasuko, diha lang yun sa sala ug sa mga dautan. So I have been praying, we learn from this na mga truths. These are just 2 verses na itong itunan. Pero I have been praying, you learn a lot about human anger, kasuko sa tao, about listening, about kanang pagstorya. I want us to understand, walay exempted na ito nini. Kita karon nga na dire, all of us are commanded, kita ka nang gisugo nini ng mga butana. Because si James, every person should do this. And so I hope and pray that we would live, makinabuhi tao, nga magyalamon, nga we would live wisely sa atong life as a Christian. More than ang title nining mga isuon is living a life that God desires. If you want to live a life that God desires, do this. Buhatan ng mga gipangingon ni James. Because if you do this, God will be glorified. God will be kanabang, sa pa ni James, He will kanabang be glorified, be happy. Because you are doing His will. So let's pray. And verse 21, we'll continue this next week. Let's pray. Lord, thank you sa mga pulong. Teaching us, nagtundo na mo mga practical na mga butang. Sa anong pagstorya, Lord, sa anong pagpaminaw, kung sa'yo mo buhaton sa mga kasuko. Lord, thank you for teaching us nini mga butang. Sa among pagkatubang, Lord, sa lain na po na simana, sa pagkatubang na mo sa daghang mga tao, nini mga maabot na mga adyaw. Lord, help us to apply these truths, Lord. Whether namin sa eskwelahan, sa trabaho, sa balay, kung kami man, ginikanan, anak, bata man, o daran, Lord, tabangin min tanan, Ginoo, na mabuhat na mo kini. Because we know, mo ni mong will, mo ni mong buton, mo ni makahimaya ni mo, Ginoo. O mao ni ang klase sa kinabuhi na magyalamon na wise living, because this is what is right, Lord. Kasi luwa kami, Ginoo, sa mga kadaghan nga mo mga nabuhat sa una, Lord, na paspas kami ng istorya, hinay minaminaw, dali minasuko, kung nga mong kasuko, mihatod sa mga dili maayong mga butang. Lord, tabangin matapusan namong karon diri, Lord, to apply, to live this out, Lord, kini nga mong gisugo kanamo. I pray by your Holy Spirit, katabangan man yung manini, Lord, because we cannot do this on our own, Lord. Salamat kay Ginoo sa tanan, salamat sa mga tulong karon. In Jesus' name I pray. Amen.